Gandang hapon. Gandang hapon po sa ating lahat na naririto at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa po ang aming statement of faith sa aming website gfc.com.ph. Kung kayo po ay bisita at may mga katanungan, mangyaring lumapit sa aming reception table katabi lamang ng entrance pagkatapos ng pananambahan at ikalulugod po naming makilala kayo at masagot ang inyong mga katanungan kung mayroon man. So muli po, welcome sa GFC. Ngayong hapon ay nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng 2 Korinto. Si Brother JC Del Mundo ay mangangaral mula sa 2 Korinto chapter 12 verses 19 to 21. Mga minamahal, ating aawitin ang isang himno na nagpapahayag ng hindi masukat na pag-ibig ng Diyos, na nahayag sa pagtubos sa atin sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo. Ang Kaniyang paghahandog ang nagbukas ng rumaragasang awa ng Diyos para sa mga makasalanan. Ang Kaniyang sakripisyo sa krus, ang tagpuan ng katarungan at awa ng Diyos, na nagbibigay sa atin ng lubos na kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan. Isang pag-ibig na napakalawak at di masukat. Ang makasalanan ay napapaluhod sa pagsisisi at niyayakap ang kamanghamanghang biyayang itong nagliligtas. Ang tanging tugon sa gayong pag-ibig ay walang hanggang pagpupuri. At ito po'y gagawin natin balang araw. Ngunit habang tayo'y narito pa, maging matatag tayo sa pagkakaloob ng pagpupuri, ang ating pagsunod sa ating tagapagligtas na unang umibig sa atin at siya ring nag-iingat at umaakay sa atin tungo sa buhay na walang hanggan at walang katapusang papuri. Tayo po ay tumayo at atin pong sambahin ng Panginoon sa ating pag-awit. Here is love, vast as the ocean, as the flood, when the Prince of Life, our ransom, shed for us His precious blood. Who His love will not remember, who can cease to sing His praise? He can never be forgotten throughout His eternal day. On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide. Through the flood gates of God's mercy flowed a vast and gracious tide. Grace and love like mighty rivers poured into
heaven's peace and perfect justice kiss the guilty world in love. Here is love that conquered evil, Christ the first, born from the grave. Death has failed to be found equal to the life of Him who saves. In the valley of our darkness dawned His everlasting light. Perfect love in glorious radiance has repelled its hellish night. That same love beyond all measure, mocked and slain by hateful men, lives and reigns in resurrection and can never die again. His love for all the ages, radiant Son of heaven, He stands, calling home His Father's children, holding forth His wounded hands. Here is love vast as the heavens, countless as the stars above, are the souls that He has ransomed, precious daughters, treasured sons. We are called to feast forever on a love beyond our time. Glorious Father, Son, and Spirit, now with man are intertwined. Sinasabi sa Tito chapter 3 verses 5 to 6 na ibinuhos ng Diyos ang banal na Espiritu sa atin ng sagana sa pamamagitan ni Jesucristo. Hihilahin ng mundo ang mga mananampalataya palayo kay Kristo. Kaya't kailangan nating patuloy na ipaalala sa ating sarili na ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin at nagbibigay kapangyarihan upang ibigin natin ang Diyos at hindi ang mundo. Ang pag-ibig sa Kanya ay ang pananatili sa Kanya sa pamamagitan ng pananampalataya ayon sa Kanyang biyaya.
kaluluwa, supili ng mga pagdududa, at di makita yung pagkalinga. Turo ang lubusan kang mahalin, pag-ibig sa puso'y pag-alabin. Katauhan ko ay iyong puspusin, ang buhay ko ay iyong babanalin. Ang pagtubos ni Kristo ang nag-aaring ganap sa atin sa harap ng Ama, at siya ring nagpapabanal sa atin sa pamamagitan ng gawa ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Ginagawa tayong banal. Sa pamamagitan lamang ng kanyang dugo, hindi sa anumang ritual o handog ng tao, tayo ay napapatawad at nililinis. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Holiness is your life in me, making me clean through your blood. Holiness is your fire in me, purging my heart like a flood. I know you are perfect in holiness. Your life in me, setting me free, making me holy. Only the blood of Jesus covers all of my sin. Only the life of Jesus renews me from within. Your blood is enough. Your mercy complete. Your work of atonement paid for my debt, making me holy. Only the blood of Jesus. Holiness is your life in me, making me clean through your blood. Holiness is your fire in me, purging my heart like a flood. I know you are perfect in holiness. Your life in me, setting me free,
blood is enough. Your mercy complete. Your work of atonement paid for my debts, making me holy. Only the blood of Jesus. Only the blood of Jesus. Only the blood of Jesus. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Jeremias, Kabanata 13, talata 15 hanggang 17. Mga Israelita, si Yahweh ay nagpahayag na, magpakumbaba kayo at siya'y dinggin. Parangalan ninyo si Yahweh na inyong Diyos, bago niya palaganapin ang kadiliman, at bago kayo madapa sa mga bundok kapag dumilim na. Bago niya gawing matinding kadiliman ng liwanag na inaasahan ninyo. Ngunit kung hindi kayo makikinig, palihim akong tatangis dahil sa inyong kapalaluan. Buong kapaitan akong iiyak at tutulo ang aking mga luha sapagkat nabihag ang bayan ko. Maaari na po tayong maupo para sa panalangin. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, marami pong salamat sa araw na to. Salamat po at sa ngayon medyo peaceful na po ang panahon. Binigyan niyo po ng break ang sunod-sunod na storm. Pero Lord, even still, kung may parating man, Lord, we pray for protection and safety para po sa lahat, and especially those na may mga sakit pa rin dahil marami pong nausong sakit ngayon. Please give them healing and swift recovery. Lord, ngayong hapon po, malapit po namin tapusin ang chapter 12 ng 2 Corinthians, at Lord, napaka lalim at napaka-emotional ang journey namin sa sulat na ito, sulat ni Apostol Pablo. Napakaraming emosyon at katuruan at katotohanan. Sana Lord, talagang sinaloob po namin at nag-reflect kami sa mga implikasyon nito. And Lord, lalo na today, we also pray that you help us focus sa pag-aaral at pagsamba sa iyo. Kahit nakaupo man kami sa mga chairs, we can worship you by listening intently to your word. Lord, we also pray thankfulness for the safe return ni Pastor George and his family. Kanina po, pinagdasal ko ang safe trip nila at sa awa nyo, agad nyo pong sinagot ang pagbalik nila. So we thank you, Lord, that they're here safe and sound. And again, Lord, please bless this time. And Lord, I ask for your guidance sa ngayong hapon na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, si Brother Josh. Very fast answered prayer. Kaninang umaga po, I prayed. Di ko alam na nakabalik na pala sila. Grabe pa yung prayer ko. Miss na namin sila. Nakinig talaga ang Diyos. So, anyway, magandang hapon po. We are on our last passage before we get to the last chapter of 2 Corinthians.
hanggang ngayon wala pa atang piniling susunod na libro ang mga elders natin. Pero merong mga ilang candidates na. Before we begin, I would like us to please read our passage for today. Yung kayo pong tumayo, may I ask that we please rise. Ang passage po natin ay pangalawang sulat sa mga taga-Korinto, chapter 12, verse 19 to 21. Okay, starting from verse 19. Sabi, iniisip ninyo na sa buong panahon ay ipinagtatanggol namin ang aming sarili sa harapan ninyo. Sa paningin ng Diyos kami ay nagsasalita kay Kristo. At ang lahat ng mga bagay ay para sa inyong ikatitibay, mga minamahal. Sapagkat natatakot ako na baka pagdating ko ay matagpuan ko kayong hindi gaya ng nais ko. At ako ay inyong matagpuang hindi gaya ng nais ninyo. At na baka mayroong pag-aaway, paninibugho, galit, pagiging makasarili, paninirang puri, chismis, mga kapalaluan at kaguluhan. Ako'y natatakot na kapag ako'y dumating na muli, ako'y gawing pakumbaba ng Diyos sa harapan ninyo. At ako'y kailangan magdalamhati dahil sa marami na nagkasala nung una at hindi nagsisi sa kurmihan, apid at sa kahalayang ginawa nila. Amen? Please be seated. Okay. Question. May napanagutan ka na ba sa buhay mo? No? Siguro naman, no? It's a very general question. Naging accountable ka na ba para sa isang bagay, trabaho, utos, o kaya alaga, no? Bata, no? Pag sinabing may pananagutan ka, or accountable in English, tatlo po ang ibig sabihin nito. Number 1, ibig sabihin nito ay may tao kang pinananagutan. Okay? There is someone that you answer to, may authority, mas mataas sa'yo, na may otoridad na parusahan ka. Or else, ba't mo sila pakikinggan? Number 2, it means na may inaasahan sila sa'yo. May assignment or task or obligasyon or target or goal minsan. No? May expectation. Pangatlo, ibig sabihin din po nito ay may masamang kahihinatnan or consequence kung hindi natupad ang utos nila sa'yo. So, may taong may otoridad, no? May inaasahan sa'yo, at may consequence kung hindi mo nagawa yung gusto nila or yung hinihingi nila. For example, no? Nung many years ago, many years ago, nung teenager pa ako, may inutos po sa akin ang mga magulang ko. No? Umalis muna sila, may lakad muna sila. Tapos sabi, pagbalik namin, dapat tapos na to. Siyempre, hindi ko ginawa. And hindi ko malilimutan, nang narinig ko nagbubukas na yung gate, yung stomach ko talagang nag-sink. Talagang physically, naramdaman ko na parang bumaba yung tiyan ko sa takot, sa kaba. Tapos talagang tumakbo ako. Actually, hindi ko matandaan yung utos, yung inutos sa akin. Kaya lang tumatak sa isip ko kasi ang natatandaan ko yung takot na naramdaman ko in that moment. Yung talagang physical. Because I was accountable for something na hindi ko ginawa. Ngayon, maliit lang na example po yon. Si Apostol Pablo ay may mas malalang pinananagutan. Okay, talagang pinapractice ko yung term. Ang daming version ng pananagutan. No? Mas malaki ang pananagutan niya, at dahil dito napilitan siyang for the past 2 chapters na ipagtanggol ang sarili niya, no? So to review, no, starting from chapter 11 verse 1 to 6, what's this?
tinuro ni Pastor Rico about yung unang defense ni Paul sa kanyang pagiging apostol, which is yung higit na kaalaman niya, no? Sabi niya hindi siya inferior, hindi lamang yung mga super apostle sa kanya sa kaalaman sa mga bagay ng Panginoon. Pangalawang depensa niya, verse 7 to 15 kay Pastor Pedro, ang pag-iwas sa pagtanggap ng pera, no? This was another evidence na tunay siyang faithful apostle. Pangatlo, verse 16 to 29 na kinover ni Brother Josh, ang kanyang masakripisyong pagdurusa, his sacrificial suffering, no? That's another proof of his authenticity. Tapos verse 30 hanggang chapter 12 verse 6, si Pastor George naman ang nagturo tungkol sa supernatural na pangitain or vision na nakita niya, no? It was a sign kasi yung mga taga-Korinto naghahanap ng signs and wonders. So napilitan siya na ikwento although under alias ng ibang tao, no? And verse 7 to 10, si Brother Dan and Ian ay nagturo tungkol sa banal na pagpapakumbaba or divine humiliation, no? So pati 'yun, yung tinik sa laman, even that was an evidence ng pagiging tunay na apostol ni Pablo. Apostol Pablo. And then last week, verse 11 to 18, si Pastor Rico naman nag-preach tungkol sa mga inosenteng kasamahan ni Pablo. Sabi ng mga kaaway ni Pablo, no, naku, gagamitin niya sila Tito at yung isa pang kapatiran, no, para magnakaw. Pero their righteous testimony, yung walang salang testimony nila Tito, was another proof of Paul's innocence. So, the past 2 or 3 months, no, talagang nakikita natin na dinedefend ni Paul yung sarili niya. At dito po tayo magtutuloy sa huling depensa ni Pablo. At ano po yung huling depensa niya? Anong huling defense? Ang kanyang pananagutan bilang pastol. His accountability as a pastor. Kumbaga, parang sinasabi ni Paul dito, bakit ko titiisin ang kahangalan ng pagtanggol ng sarili? Ba't ko idadaan ang sarili ko sa ganung klaseng kahihiyan? Na parang binuhat ko ang sarili kong bangko. Anong kahalagahan? Anong mangyayari? Anong gusto kong mangyari sa pag-defend ko sa sarili ko? No? Minsan sinasabi ng mga tao, ba't ang defensive mo? No? Tapos ang sagot ko, kasi ang offensive mo. So ngayong hapon po, pag-aaralan po natin ang 3 dahilan kung bakit ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang ministeryo. No? The 3 reasons he defended his ministry. Okay po tayo? Shall we begin? Una po, the first reason was dahil mananagot siya para sa kanilang paglago. Mananagot si Apostol Pablo para sa paglago ng mga taga-Korinto, the Corinthian church. Sabi po ulit sa verse 19, iniisip ninyo na sa buong panahon ay ipinagtatanggol namin ng aming sarili sa harapan ninyo. No? Pagkatapos po, magbigay si Pablo ng napakadaming ebidensya na lehitimo ang kanyang pagiging apostol. Maaaring magtaka ang isang tao kung bakit parang ang desperate niya naman na mapaniwalaan siya. No? Kasi 2 or 3 chapters eh. At dahil sa experience ni Paul, no, sa kanila, sa mga taga-Korinto, at sa pagiging mayabang at makasarili nila, alam ni Pablo na may ilang sa kanilang mag-iisip na ito ay dahil sila ang pinananagutan niya, na sila ang hukom niya, na parang, wow, napaka-desperado naman ni Pablo na makuha ang aming pagkiling.
Kaya't inunahan ito ni Pablo sa paglatag ng mas malaking larawan or bigger picture ng nangyayari. What is happening? Was it for you? No. In fact, ang susunod po na part sinasabi, sa paningin nino? Sa paningin ng Diyos, kami ay nagsasalita kay Kristo. So, kumbaga, okay, parang ang sinasabi ni Pablo, kung hindi ko i-defend ang sarili ko, kung hindi ko na pruweba sa inyo na lehitimo akong apostol, hindi kayo makikinig sa katotohanan na tinuturo ko sa inyo. At kung hindi kayo makinig sa katotohanan, hindi kayo magbabalik loob sa Diyos. Okay? I'm defending myself para makinig kayo, no? Para sumunod kayo sa Diyos, para magsisi sa kasalanan. It's not for me, it's for you. No? Hindi para, wag kayo mag-isip ng masama sa akin, ha? Ayoko na magalit kayo sa akin. It was for their own good, because if they don't listen, sila ang mag-experience ng judgment ng Panginoon. Tapos nung sinabi niya po sa paningin ng Diyos, anong ibig sabihin naman po nito? Yung translation sa paningin ng Diyos ay literal na ibig sabihin ay ang pagtayo sa harap ng Panginoon. No? Parang trial. Bilang hukom ni Pablo at bilang Diyos, no? Kita ng Panginoon ang lahat ng nasa puso at buhay niya. Ang Panginoon ang pinananagutan ni Pablo at hindi ang mga taga-Korinto. At pag sinabi naman na nagsasalita kay Kristo, ano naman ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nito ay ang pagkakaisa kay Kristo. When you say in Christ, no, it means that you are one with Christ. Di ba po, pag nabaptize tayo, yung baptism, no, it's a symbol na nakiisa tayo sa kamatayan, muling pagkabuhay, at ascension ni Christ. No? Ngunit, sa konteksto nito, it's not just talking about unity with Christ in salvation, but also, kundi din sa kanyang loobin, His will, His commands. Sinasabi ni Pablo na ang mga nagmiministeryo sa simbahan ay may pananagutan sa Panginoon. Sinasabi po sa Santiago 3 verse 1 or James 3:1, mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo, yamang nalalaman nating hahatulan tayo ng mas mahigpit. Okay, so what does this mean? Number 1, mas mataas ang inaasahan sa mga pastol ng Panginoon. Mas mataas ang inaasahan, mas mataas ang expectation at standard. Okay? And number 2, katulad ng example natin kanina, no, mas mabigat ang consequence or kahihinatnan ng pagpabaya ng responsibilidad. No? So, a minister, whether it's the head pastor or ibang teacher or preacher, we have a greater responsibility and a greater consequence. Okay? Hindi siguro natin ma-appreciate yung bigat nun if we have never experienced that responsibility. Sabi nga po sa Lucas 12 verse 48, sa kanya na pinagkatiwalaan ng marami ay higit na marami ang kanilang hihingin sa kanya. No? To whom much is given, much is expected. Hindi po si Uncle Benny Spider-Man ang nag-imbento nun. For example, no, anong ibig sabihin nitong lahat? No? Again, for example, ang pagbabantay or paging taga-alaga ng isang bata, no? Kung may mangyari sa anak ng amo mo, no, ikaw ang sisisihin niya. Ikaw ang masisisi. And in the same way, ang hatol ng pagpapabaya ng mga tupa ng Diyos or mga anak ng Diyos ay malalaglag sa pastol. Ngayon naman,
para saan mananagot si Pablo sa Panginoon? Okay, so in-explain po natin na may responsibility si Pablo sa Diyos. Okay, may responsibility. Pero hindi pa nasasagot yung tanong kung ano yun. Ano yung responsibility? Ay yung trabaho niya. And that is in this next section. At itong next phrase, no, ang pinaka-center, ang pinaka-focus ng buong passage ngayon hapon. No, dito iikot yung message natin. Ano ang responsibilidad ni Pablo? At ang lahat ng mga bagay ay para sa inyong ikatitibay. No? In English, all for your upbringing. Okay, so kailangan natin maintindihan ito. So pag sinabi niyang ang lahat ng mga bagay na ito, no, anong bagay? Anong mga bagay? No? Parang sinasabi ni Pablo, ang punto ng aking pagtanggol ng sarili for chapter 11 and 12, no? Ang ikinaloob sa akin ng Panginoon, at ito ang focus ng ating talata para sa inyong ikatitibay, no? Hindi lang pag sinabi ikatitibay, hindi lang pagpapalakas, hindi lang strength. Kasi when you say ikatitibay, normally ang isipin natin is physical strength, no? Or kahit sabihin mo spiritual strength. Ang original na salita sa Griego ay may kinalaman actually sa construction o pagbuo o pagkompleto ng isang building. No, so yung original word ng ikatitibay literally means construction. I'm in charge of your construction. No? Ang pagbuo nyo. So ang sinasabi ni Pablo dito ay responsable ang pastol para sa espiritual na paglago ng simbahan. No? Ang tawag din dito po ay edification. No? Yan yung isa pang term para sa paglago or ikatitibay. No? Ano naman po ang gawain ng edification? Okay, siguro may iba po sa atin ngayon lang narinig ang salitang edification. Baka nosebleed term, no? What's that? No? It's very simple. Actually, it simply means paglago, spiritual na paglago. No, that's the simplest way I can put it. Ano siya? Ano ang spiritual na paglago or edification? Ano ang definition? No? Kasi hindi siya dapat malabo, dapat klaro ang ibig sabihin nito sa isip natin. Sabi po sa Efeso chapter 4 verse 11 to 14 na noong muling nabuhay at bumalik sa langit si Jesus, sabi sa verse 11, pinagkalooban niya ang iba na maging mga apostol, ang iba'y propeta, ang iba'y ebanghelista, at ang iba'y pastor at mga guro. Upang ihanda ang mga banal sa gawain ng paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, hanggang makarating tayong lahat sa pagkakaisa ng pananampalataya at sa ganap na pagkakilala sa anak ng Diyos, hanggang maging taong may sapat na gulang, hanggang sa sukat ng ganap na kapuspusan ni Kristo. No? Ang salita na ginamit sa Ingles para sa ihanda ay equip. I-equip ang mga saints. Pag sinabing equipment, no, ewan ko sa inyo, pero for me, ang pumapasok sa mind ko is militar. No? Yung mga sandata, equipment. No? Katulad sa militar, ang pagdagdag or pagbigay ng armas, no? Sa konteksto po ng simbahan, no, ito naman ay mga katotohanan at kaugalian na wala sa atin sa simula. So kahit po na-save tayo, hindi automatic na perfect tayo. No? Otherwise, bakit pa magpipreach ang mga pastor? May mga katotohanan at kaugalian na kailangan natin matutunan. Ang ibig sabihin ng paglago na spiritual or edification ay ang pag-training ng mga Kristiyano. Dapat tinetrain tayo ng ating pastor hanggang maging katulad ni Jesus. Okay?
Is this, naintindihan po ba natin? The aim of the pastor is to grow the church into Christ-likeness. No? And yan yung dapat hinahanap natin sa isang pastor. Bakit? Bakit yun ang trabaho ng isang minister or pastor? Ano ba ang mangyayari? May mangyayari ba kung hindi niya ito gawin? Kung hindi faithful ang pastor sa pagpapalago ng simbahan. Sabi naman po sa very next verse, verse 14, tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusuhan sa paraang mapandaya. No? Ano ang ini-imagine po natin sa verse nito? No? Bata, tinatangay-tangay ng alon, dinadala-dala ng bawat hangin, no? Yung mga recent video, 'di ba, ng mga typhoon, nakakatakot pag nakitang nadadala ang tao ng floods. Sobrang nakakatakot at yun mismo ang picture na gustong iparating sa atin ng Biblia dito. Pag hindi tayo lumago sa pananampalataya. Kung kontento na tayo, okay, na-save na ako. Okay, ayoko na ng Bible study, ayoko ng katotohanan, ayoko na ng Bible, okay, basta na-save na ako, tapos na. If we stay immature, yan ang mangyayari sa atin. No? Hindi siya easy lang. Ang litrato na ito ay litrato ng pagiging mahina at walang pag-asa. Litrato ng walang laban sa kung ano-anong mga usong kultura at filosofiya ng kung sino man nagsusumikap maging guro. Kahit bilang Kristiyano, no, kahit saved na po tayo, nakakatakot na larawan ito ng pananatiling ignorante. No? So, the pastor's job is very urgent. At tayo din, dapat meron tayong sense of urgency na ayokong manatiling ignorante, ayokong manatiling immature because we are still vulnerable. So, okay. Nakakasunod pa tayo? Okay? May responsibilidad si Apostol Pablo sa Panginoon. At ano yon? Na ipalago ang simbahan. Okay? The third question that I want to answer, paano naman pinapalago ang simbahan? Paano ito nagagawa? Kasi maaring gets natin, okay, yes, gets ko na kailangan kong lumago. Okay, tinakot mo na ako. Okay? Pero anong ibig sabihin ng paglalago or to grow? No? At sa ibang sulat naman ni Apostol Pablo, sa pangalawang sulat kay Timoteo, meron naman po siyang instruction kay Timothy na mismong gusto niyang gayahin siya. Gusto niyang gayahin siya ni Timothy sa ministry niya. At sinabi niya sa 2 Timothy chapter 4 na paano niya palalaguin ang simbahan, no, spiritually. Sabi, una, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Okay? I-break down po natin yon. Kasi ano yan? Ang daming mga concept. Una, ipangaral ang salita. Anong ibig sabihin ng ipangaral ang salita? What does it mean to preach the word? Baka yung iba sa atin, no? What does it mean to preach? What is preaching? It's very simple. Ipaliwanag lang ang ibig sabihin ng Biblia. When a preacher preaches to us, their job is to explain the Bible. Okay? Hindi patawanin tayo, gisingin tayo, although bonus yon, no? Or paiyakin tayo.
Now, kung sa gitna ng papaliwanag ng Biblia, no, or salita ng Diyos, nangyayari yung mga ganung bagay, may nakakatawa or nakakaiyak, okay lang. Pero hindi yon yung goal ng preacher. The preacher's goal, ang goal ng pastol is ipaliwanag ang ibig sabihin ng Biblia yung intensyon ng sumulat. Kahit isipin man o hindi ng kultura ngayon na meron itong kahalagahan, no? Whether it's culturally relevant or not, preach the word. Yan yung ibig sabihin ng in season and out of season. So that's number 1. Okay? What's number 2? Magtuwid at manaway. No? Ang pagtukoy at pagtuwid ng mga makasalanang pag-uugali bilang proteksyon sa simbahan ng Panginoon. In English, no, rebuke or discipline. Call out the sins. At babalikan po natin, napaka mahalagang point, yung pangalawang bullet point na yan. Mamaya, babalikan ni Pablo yan. Third, what does it mean na ipalago ang simbahan? No? Pangatlo, mangaral, no, at pagtuturo. Ano ibig sabihin naman nito? Ang paghihimok at paghihikayat ng mga tao na sundin ang kalooban ng Diyos. So, hindi lang siya, gawin nyo to, huwag nyo gawin yan. Gawin nyo to, huwag nyo gawin yan. That's not what preaching is. It's strong urging. Tara, gawin na natin to. No? Parang isang general sa isang digmaan na parang sugod, mga kapatid. No? Gawin natin to. He leads the battle cry. Yan yung essence ng pangangaral at pagtuturo. And then, number 4, no, gawin itong lahat na may buong pagtitiyaga. No, in English, with all patience. Bakit? Ang pastol ay dapat handa na may kabiguan at paglalaban. No, their church will fail or fight back. Na nangangailangan ng habag at pag-unawa. No, hindi abnormal na lalabanan ka ng mga tao mo. Expected daw yan. Kaya kailangan ng buong pagtitiyaga. So, hindi po ito complete, hindi po ito yung kabuuan ng nilalaman ng responsibilidad ng pastor. Pero napakagandang verse ito na may mga key elements ng pagiging pastor. So, yun po ang ibig sabihin ng pagpapalago or para sa inyong ikatitibay. Okay? So, medyo mahaba po ang explanation natin sa isang salitang 'yon. Kasi again, the rest of the passage iikot sa konsepto ng edification, pagpapatibay ng simbahan. Kaya, pagdating sa huling-huling salita ng verse 19, no, ang tawag niya sa kanila, mga minamahal, no, hindi lang ito parang, oy friend, no, or tito, tita, no. It's not just a formality of acquaintance, no. Dulot nito ang bigat ng loob niyang makita silang lumago kay Kristo. Nandun yung kanyang desire, nandun yung kanyang longing na makita silang Christ-like. Kung hindi nagampanan ang tungkuling ito, siya ang mananagot. Hindi hukom ni Pablo ang mga taga-Korinto, kundi sila ang responsibilidad niya. They are not his judge, they are his responsibility. Okay pa po ba tayo? Gising pa ba? Okay. So ngayon, ano naman ang unang ikinatakot ni Pablo na maaaring mangyari kung hindi niya sila mapalago? So we understand the concept of spiritual growth.
what will happen? May dalawa po siyang fear na maaaring mangyari kung hindi sila lumago kay Kristo. Okay? Una, and it's our second division, mapipilitan siyang sawayin sila para sa kanilang pagsuway. Mapipilitan siyang sawayin sila para sa kanilang pagsuway. Sabi sa verse 20, sapagkat natatakot ako na baka pagdating ko ay matagpuan ko kayong hindi gaya ng nais ko. Ano yun? Anong ibig sabihin nun? No? So, natatakot ako. Ito yung unang beses na sinabi ni Pablo yan dito sa passage natin na may kinatatakutan siya related sa kanyang responsibilidad bilang pastor, bilang shepherd. Sabi niya, pagdating ko, marami ng beses na paliwanag ni Pablo na hinahanda niya ang sarili niya para sa pangatlong pagbisita niya sa kanila. Bakit? Anong ikinatatakutan niyang mangyari pag bumisita siya ulit nang hindi pa sila sumusunod sa payo niya? What is he so afraid of? Na matagpuan ko kayong hindi gaya ng nais ko. Nais ko. Ano ang nais niya? Sa English, wish. Anong wish niya? Ang wish niya lang is na magsisi na sila sa mga kasalanan nila at sa pagsunod nila sa mga false teacher. Yun lang. Baka pagbalik ko ay sa kanila pa rin kayo sumusunod. And then, sa susunod na part, at ako ay inyong matatagpuang hindi gaya ng nais ninyo. Wish ulit. Maybe you're not what I wish, and I'm not what you wish. Ang daming wish. May isa pang wish kung genie ka. No? Ano ba ang nais nila? Na hindi sila ulit sasawayin at mapagalitan ni Pablo pagbisita niya. Ang pastol po ay sinisimbolo kadalasan ng dalawang bagay. Ang tungkod at ang pamalo. The staff and the rod. Tungkod, no, para sa pag-aalaga. No? The staff symbolizes the care and the love ng isang shepherd. Tapos yung pamalo naman, the rod, symbolizes the protection laban sa mga kaaway at even pagdidisiplina sa mga pasaway na tupa. No? Ang ikinatatakot ni Pablo dito ay nakakailanganin niyang gamitin yung pangalawa, yung pamalo, yung ang pag-away o rebuke. No? Ayaw niya sana gawin to. Pero bakit? Bakit ayaw niya bakit gusto niyang iwasan na kailangan silang i-rebuke ulit? Ano yung alam ni Pablo na mangyayari? Sabi na baka mayroong pag-aaway, paninibugho, galit, pagiging makasarili, paninirang puri, chismis, mga kapalaluan, at kaguluhan. No? So, pag-aaway, self-explanatory po yan. No? Paninibugho, ibig sabihin po pagselos. No? May good na selos at may bad na selos. Okay? For example, the Lord, ang Panginoon, is jealous para sa kanyang mga anak, mga minamahal. That's a good kind of jealousy. Pero ito naman, pagseselos para sa sarili, pinoprotekta ang sariling interes. No? Pangatlo, galit. No? Hindi po siya yung simpleng galit na pagkaintindi natin. Yung original na salita ng galit na ginamit dito, nilalarawan nito ang ugaling, nadidistract ba kayo? Sorry I hope, prayer ko talaga na despite me, maintindihan pa rin natin yung passage. Kahit mapahiyaman ako, my desire is that you understand the word. So, where were we? Galit, no? Nilalarawan ng salitang ito ang ugaling mabilis at kaagad-agad lumiyab ang puot or inis. In other words, pikon. And then pang-apat, pagiging makasarili. Again, self-explanatory, selfish. And then he said, paninirang puri at chismis.
slander, and gossip. Na katulad ng ginawa din ng mga taga-Korinto sa kanya noong nakaraan, nung unang pag-betray nila sa kanya. Ayaw niyang maulit yon. Tapos sabi niya mga kapalaluan, no, kayabangan at kawalang galang, na ito ang ugat ng pag-aaway, no, pagyayabang. At tapos ang kaguluhan naman ang resulta ng pag-aaway. No, so ang dami niyang words na ginamit. Kung hindi kasi sila makinig kay Pablo, mapipilitan siyang sawayin sila na tiyak mapupunta sa away at gulo. That's it. He knows that if he needs to discipline them, alam niya kung kakailanganin niyan silang idisiplina, magkakagulo lang ulit. At ayaw niya sana mangyari to. Ipinapakita dito ng Biblia na ang tungkulin din ng pastol ang magdisiplina. At ito ay sa ayaw o sa gusto nila. Nabasa po natin kanina sa 2 Timoteo chapter 4 na kasama sa pagpapalago ng tao ang pagtutuwid at pagsasaway ng kasalanan. Isinalarawan pa ni Kristo mismo kung paano ginagawa ito sa Matthew chapter 18, Mateo 18, kung paano mag-church discipline. Ang goal or ang layunin ng pagdidisiplina sa simbahan ay dapat na ibalik ang tao sa kalooban ng Panginoon, sa will ni God. Hindi na para ipahiya ito sa harap ng iba. I-restore, hindi ipahiya. Ngayon, kanina nung sa English, na-realize ko, actually, kahit Kristiyano tayo, kung Kristiyano man tayo, hindi lahat ay nakakaintindi ng konsepto ng church discipline. Dahil maraming simbahan ay hindi ito pinapractice, no? Basically, kung ikaw ay isang miyembro ng simbahan, no, at nakipag-covenant ka, no, sa mga core beliefs ng simbahan, tapos later on, no, meron kang kasalanan na ginagawa ng tuloy-tuloy, na walang pagsisisi, no, walang kahihiyan, may trabaho ang mga pastor na i-address ka, puntahan ka. Ngayon, in private, ha? At first. And kung hindi kayo nila lalapitan at kakausapin ng may respeto, no, at syempre may pagmamahal, hindi nila ginagawa yung trabaho nila. No? Ngunit, kahit gawin ito ng tama, kung mag-practice man ang pastor ng church discipline ng may pagmamahal or pagpapakumbaba, no, hindi ka ipapahiya, kahit gawin niya ng perfect, ng tama ang church discipline, maaaring pa rin itong salubungin ng pagtutol or pagkamuhi. No? Siyempre, ano tayo defensive tayo We will deny to death. Maaari tayong maging defensive, i-deny ang kasalanan, o kaya gumanti pa dahil sa kapit natin sa kasalanan. No, minsan, sisirain pa ang pastor because na church discipline siya, kahit may compassion and respect. Napakahirap po, in other words, mag-practice ng church discipline. Kaya ako to din i-describe. Kasi ayokong baliwalain natin yung bigat ng loob ni Pablo sa sinasabi niya dito. Hindi lang, pagtingin ko dyan magpakabait kayo Hindi ganun kasimple. Meron siya talagang burden or bigat ng loob na ayaw niyang makipag-away kasi mahal na mahal niya sila. Gusto kong ma-appreciate natin kung gaano ko seryoso ang trabaho ng pastor mag-church discipline. Kaya, bakit pa rin ito gagawin ng isang tunay na pastol? Kahit mahirap at maaaring gumanti or magalit yung tao sa atin, bakit ito pa rin gagawin ng pastor? Dahil po, seryoso ang bagay
seryoso na bagay ang kasalanan. Seryoso po na bagay ang kasalanan. Gusto man natin ng pagkakasundo, sinisira ng kasalanan ang ating pagkakasundo sa Diyos. Gusto man natin ng pagkakaisa, nakakatumba at nakakahawa ang kasalanan sa ating samahan. Kaya kahit masakit ito sa kanya, alam ni Pablo na kakailanganin niya silang ituwid kung hindi pa rin sila makinig. Okay, so, ano ulit yung trabaho ng isang pastor? Ano yung trabaho ni Paul? Na ipalago ang pananampalataya nila, no? Patibayin. Tapos, dahil doon, yung una niyang ikinatatakutan ay what? Kung hindi sila lumago, kung hindi sila mag-mature, kakailanganin niya silang disiplinahin. Yan yung unang fear niya. Ayoko man gawin or natatakot man ako, kakailanganin ko pa rin gawin. So please, change by the time I'm there. Magsisi kayo sa kasalanan. Ngayon po, sa huling division natin, pupunta tayo sa pangalawang ikinatatakot niya kung hindi sila makinig. Which is what? Na makakaramdam siya ng matinding dalamhati dahil sa kanilang di pagsisisi. No? Kung yung unang ikinatatakot niya is for them, yung pangalawang ikinatatakot niya is for him. It's personal. He will be hurt. Masasaktan si Pablo. Sabi niya sa verse 21, ako'y natatakot na kapag ako'y dumating na muli, again with the word natatakot, ako'y gawing mapagpakumbaba ng Diyos sa harapan ninyo. Okay, ano naman yung pangalawang ikinatatakot niya? Na ako'y gawing mapagkumbaba sa Diyos ng harapan ninyo. Sa English, humiliation, mapahiya. No? Bakit ito dudulot ng pagpapahiya? Kung pagbalik niya sa Corinth at ganun pa rin sila, paano siya mapapahiya? Anong connection? Anong relation nun? No? Ano ba ang nangyari sa huling pagbisita niya? No? Ininsulto siya at itinaboy ng mga tao. Walang kumampi sa kanya. Hindi ba napakasakit at nakakahiya ito? Again, meron akong similar experience. Nung sa college, hindi ko ata ito share sa English. Nung college ako, syempre, Inglesero. May mga, yung batch ko, actually yung class ko, galit sa isang professor. At sabi niya, uy, di ba magaling ka mag-English? Tara, sulat tayo ng formal complaint. Tapos ako naman, bakit? Hindi na, okay lang yan. Tapos in-insist nila na akong magsusulat ng complaint letter. Actually, buti nga complaint letter pupunta sa ibang tao. Ito, diretso sa kanya eh. So, okay, fine, sige. Ano yung mga niya? Gusto niyo sabihin? So, yan, kinompose ko. Tapos, nung nabasa yun ng professor, no? Ako yung sinisi. Sabi, sino pang kasama ni JC sa pagsulat ito? Wala. Nobody raised their hand. Betrayal! Okay? That's just one small example ng betrayal. Wala yun, di ba? Ang high school, college issue. Wala yun. Although, tinandaan ko pa rin, tumatak sa, hinanakit pa rin, But that's nothing compared to Paul. He was betrayed by his own spiritual children. No? Kayo, baka may naranasan kayong experience na gano'n, na binitray. Hindi ba ayaw nyo din maulit yon? Kaya gano'n si Pablo. No? Kaya sinasabi niya, ako'y gawing mapagpakumbaba ng Diyos. And then on that note, no, bakit niya sinabi
ng Diyos. Bakit ang Diyos ang mapagpapakumbaba sa kanya? No? Bakit sinasabi niya na manggagaling sa Panginoon? Dahil alam niya na sa Panginoon siya may pananagot. Na kung may mangyari man na ganito, alam niyang manggagaling din ito sa Diyos. Kung natatandaan po natin yung message ni Brother Ian tungkol sa tinik sa laman, no? Natutunan po natin, napag-aralan natin, na naintindihan ni Pablo na ang pagpapakumbaba ay nanggagaling sa Diyos. At actually, alam ni Pablo na kailangan niya talaga nito. He needs to be humbled. Dahil sa mga amazing visions na nakita niya, alam niyang kailangan niya ma-humble. Kaya ang nakakahanga kay Pablo ay na hindi niya pa rin inilagan ang responsibilidad niya, kundi hinarap pa rin niya ito. Tayo ba? Ganun din? Na titiisin ang kahihiyan at pagtaboy ng iba para sa loobin ng Panginoon? I don't think so. But Apostle Paul did. And then in the last section, sabi, at ako'y kailangan magdalamhati dahil sa marami na nagkasala noong una at hindi nagsisi sa karumihan, pakikiapid, at sa kahalayang ginawa nila. No? So, again, may listahan na naman siya. Napaka-articulate ni Paul. Karumihan, pakikiapid, at kahalayan. So, when you say karumihan, no, palagi may kinalaman ito sa kasalanang sexual. And then when you say pakikiapid, no, literal, no, yung physical na relasyon sa labas ng marriage, no? And then pangatlo, kahalayan, no, lantad na malaswang pag-uugali, no, shamelessness. Ito ang mga kasalanan na ina-address ni Pablo yung unang salita niya. Hello? Hi. Nakakasunod pa rin ba tayo? Baka hindi natin na-realize na yung nilista niya mga kasalanan yan ay galing sa 1 Corinthians. Nasa 2 Corinthians na po tayo. Parang ang sinasabi niya na nag-aalala siya na sa katigasan ng ulo nila, baka hindi man lang sila tunay na nagsisi sa mga naunang kasalanan. Baka you were never saved if you don't repent. Baka baliwala, balik tayo sa 1 Corinthians. Ganon siya ka-nervyos. Ganon siya nag-aalala para sa kanila. Ako'y kailangang magdalamhati dahil sa marami na nagkasala nung una at hindi nagsisi. Lubos siyang malulungkot sa pagkawalang pagsisisi ng simbahan. Dito, sinasalamin ni Pablo ang pasanin ni Jeremias para sa mga Israelita sa lumang tipan. Kanina, binasa po ni Brother Errol, no, ang Jeremias. Tapos sinabi din po sa chapter 8:18, sabi ni Prophet Jeremiah, ang aking kapighatian ay wala ng lunas. Ang puso ko ay nanlulupaypay. And then sa chapter 9 verse 1, o ang ulo ko sana ay mga tubig at ang aking mga mata ay bukal ng mga luha upang ako'y makaiyak araw at gabi dahil sa mga pinsalang sa anak na babae ng aking bayan. Very emotional, no? Very painful kung nabasa po natin yan. Kung nakita natin kanina ang rod or yung pamalo ng pastol sa pagdidisiplina, dito naman po nakikita natin ang tungkod or staff ng pag-alaga at pag-aalala para sa tupa. Ang pastor po ay hindi lang nang-uutos pag nag-preach siya, no? Ibinubuhos ng pastor ang buhay nila para sa alaga nila. Sabik silang makita ang Kristiyanong kumatulad kay Kristo at nakakadarama ng sakit pag nakita nilang nagkakasala ng walang tigil o kahihiyan. Masakit sa pastor makitang makasalanan ang Kristiyano. Magluluksa ka para sa isang minamahal mo. Hindi ka iiyak
para sa isang taong hindi mo minamahal. Kaya din, tayo, pag may kapatid na may pagmamahal na kausapin tayo ng diretso tungkol sa ating kasalanan at hindi ipagchismis sa iba, diniretso tayo, lalo na kung nakita natin medyo kinakabahan siya, kailangan natin subukan maunawaan ang pagmamalasakit nila sa atin. Na hindi ito para sa pahiyain ka, kundi ayaw nila na lisanin mo ang pabor at biyaya ng Panginoon. We must try to understand it is for love. So kahit ang Diyos ang sovereign, ang may control sa lahat, ang pastor ay desperado pa rin para sa iyong kaligtasan. Dapat naintindihan natin dito sa sulat ni Pablo ang puso ng pastor. Nakita po natin ang pananagutan, ang obligasyon na magsaway, at matinding dalamhati ni Pablo kung hindi sila makinig. No? Hindi lang pinapakita dito ang pagmamahal ni Pablo, although very clear yung love ni Paul sa church, kundi nakikita din po natin sa passage na ito ang simula ng kanyang pabalang sa kanila kung hindi pa rin sila makinig. Dito sa passage natin, medyo ano pa uy, kung hindi kayo makinig, malulungkot ako. Uy, kung hindi kayo makikinig, ako yung may kasalanan. No, ako yung responsible. Pero sa huling chapter, so si Pastor Pedro ang magpipreach, no. Medyo titindihan na ni Pablo yung kanyang pabala. Para sa mga nagmiministeryo sa atin dito, ang mensahe ni Pablo ay dapat paalala sa atin na suriin ang puso natin, na i-equip, na palaguin ang mga Kristiyano sa buhay natin. No, kahit hindi ka pastor, kahit hindi ka taga-ministro, no, even if you are a leader, a parent, no, or a spouse, a husband, no, faithful po ba tayo na ipalago ang mga nasa ilalim sa atin? O unfaithful ba tayo dito? At para naman sa iba, yung hindi minister, hindi preacher or teacher, ano naman po ito para sa atin? Ginagawa ba nating madali ang trabaho ng mga pastor natin? O pinapalungkot ba natin sila at pinapaiyak sa katigasan ng ulo natin? Siyempre, iba-iba ang ating sitwasyon at hindi perpekto ang mga ministeryo. Pero gumagamit din ang Panginoon ng mga sira o basag na instrumento para ayusin tayo. Baka kasi, pag hindi perfect ang nagsaway sa atin, hindi tayo makikinig. Baka sabihin natin, ay, mali yung term na ginamit mo. Ay, hindi mo ako muna, pinaramdam ng pagmamahal. Ay, hindi ka nag-sandwich ng good, bad, good. No? Puro bad lang. Mali yung pagdisiplina mo sa akin. Invalid. Hindi ako makikinig. Ganun ba tayo? Namimili. God can use imperfect instruments. Ngunit, ultimo, hindi sa pastor tayo may pananagutan, kundi sa Panginoon. It's not the pastor that you're responsible to. Your sin is before God. No, kahit, nervyos o kinabahan o may maling sinabi o sa maling pamamaraan o mali yung tono, no? That's still God trying to reach you. At pati nga, para kay Pablo, mahalaga ang pagsisisi sa kasalanan ng simbahan dahil seryosong bagay ang kasalanan. At pati ngayon, mahalaga ang pagsisisi sa kasalanan dahil seryosong bagay ang kasalanan. Sin is serious. Sin is serious. Seryoso to the point na nararapat siyang parusahan ng Diyos.
Sin is serious to the point na kinailangan mamatay si Jesus para dito. Hindi ang pagiging perpekto ang habol ni Pablo sa simbahan, kundi ang puso na tuwing nagkakasala tayo ay mabilis tumiklop, mabilis umiyak, at mabilis tumakbo para sa pagpapatawad. Pusong katulad ni David na nagsabi sa Psalms, sapagkat aking nalalaman ang pagsuway ko, at ang aking kasalanan ay laging nasa harapan ko. Laban sa iyo, ang kausap niya ang Panginoon, laban sa iyo lamang ako nagkasala at nakagawa ng kasamaan sa iyong paningin, upang ikaw ay maging ganap sa iyong pagsasalita at walang dungis sa iyong paghatol. Ito po ang perfect example ng pagsisisi sa kasalanan. Tayo ba, ang kasalanan ba natin ay laging sa harap natin habang hindi pa natin to kinumpisal? Ang pananaw ba natin ay na laban sa Diyos lamang ang mga kasala natin? Sumasang-ayon ba tayo na ganap ang kanyang salita at walang dungis ang kanyang hatol? No? Parang ibig sabihin nito, Lord, kung hinusga mo ako, kung pinadala mo ako sa impyerno, hindi kita masisisi. It would be correct and just. Ang kasalanan ba natin ay laging sa harap natin. Kay Kristo lamang po ito nalilinis ng buo at magpakailanman. Ito po ang itsura ng tunay na pagsisisi. Ito ang ipinaglaban ni Pablo at ito ang pananagutan natin sa Panginoon sa susunod na buhay. Let's pray. Panginoong Diyos, maraming salamat ulit sa hapon na ito. Lord, kahit napakasakit ang pangyayaring ito kay Pablo, actually nagpapasalamat kami na pinadanas niyo to sa kanya para masulat niya ito. Para makita po namin lahat ang tunay na pamumuhay sa simbahan. Whether tayo po ay pastor or nagmiministeryo or nag-a-attend man lang, Lord, sana makita natin na sa'yo kami may pananagutan. And Lord, sana nakita din po namin ang puso ng isang pastor at sana ang makuha po namin dito ay dapat maging katulad ni David na madaling tumiklop sa kasalanan, madaling tumakbo para sa pagpapatawad. Lord, as we go into our breakout groups, bless our discussions and protect your church. And as we enter yung huling chapter ng 2 Corinthians, sana mabless kami sa conclusion nito. We pray all this in Jesus' name. Amen. Mga minamahal, ano ang dapat nating gawin sa mga katotohanan ito? Kung ikaw ay naligtas na, lumapit ka sa iyong tagapagligtas. Go to Jesus para sa iyong pagbabanal, para sa karunungan at para sa kagalakang nagmumula sa ating pagpapasakop sa Kanya. Kung ikaw naman ay naririto at nais mong maligtas, lumapit ka kay Kristo, magsisi ka at magtumanggap ng kapatawaran, lubos kang magtiwala sa Kanya, bukas ang mga bisig ng mapagmahal na tagapagligtas. Tayo po ay tumayo at sa ating pagtatapos at pagtugon ating awitin, Come, ye sinners, poor and needy.
sinners, poor and needy, weak and wounded, sick and sore. Jesus ready stands to save you, full of pity, love, and power. I will arise and go to Jesus. He will embrace me in his arms, in the arms of my dear Savior. Oh, there are 10,000 charms. Come ye thirsty, come ye thirsty, come and welcome God's free bounty, glorified, true belief and true repentance, every grace that brings you nigh. I will arise and go to Jesus. He will embrace me in his arms, in the arms of my dear Savior. Oh, there are 10,000 charms. Come ye weary, heavy laden. Come ye weary, heavy laden, lost in ruin by the fall. If you tarry till you're better, you will never come at all. I will arise and go to Jesus. He will embrace me in his arms, in the arms of my dear Savior. Oh, there are 10,000 charms. Oh, the incarnate God ascended, pleads the merit of his blood. Venture on him, venture wholly, let no other trust in truth. I will arise and go to Jesus. He will embrace me in his arms, in the arms of my dear Savior. Oh, there are 10,000 charms. In the arms of my dear Savior. Oh, there are 10,000 charms. Announcements. Una, PDF 242 Bible Study ngayong Thursday, November 27, 7 p.m. dito po sa GFC Center. Join us for the last session of the year. Ang topic, Maranatha, Come Lord Jesus. Pangalawa, Golden Ladies Bible Study this Friday, November 28, 1 p.m. dito po ulit sa GFC Center. Pangatlo, Men of the Word is inviting all men to wear black, white, and gray to saints and ain'ts. A Christmas gathering of forgiven sinners this Saturday, November 29 naman, 8 a.m. to 12 noon dito po sa Madison. This is open to all men. Please invite and register your family and friends. And again, mga asawa, wives, please mark this date for your husbands. And pang-apat, Lessons and Carols 2025. Ang Lessons and Carols is our Christmas Eve service, a retelling of the story of redemption and the coming of our Redeemer in 9 scripture readings and songs. We encourage all our members to make plans to worship with the church Christmas Eve 4 in the afternoon. Required po ang registration. And kung hindi po tayo nag-register, maaari po wala tayong seats. Pwede po tayo magdala ng guests. Pero again, please confirm your attendance as we only have 245 seats. And then additionally, yung practice ng mga bata para sa Lessons and Carols magsisimula po after itong Tagalog service.
Ang benediction po natin ngayong hapon ay nanggagaling sa unang Thessalonica, chapter 3, verse 12 to 13. At naway palaguin at pasaganain kayo ng Panginoon sa pag-ibig sa isa't isa at sa lahat ng tao, gaya naman namin sa inyo. Patibayan nawa niya ang inyong mga puso sa kabanalan upang maging walang kapintasan at harapan ang ating Diyos at Ama. Sa pagdating ng ating Panginoong Hesus na kasama ang lahat ng kanyang mga banal. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. Blessed Sunday.